Hi everyone! I'm Jim P. and this is Rewind, a throwback podcast. Ang dami pa nating gustong soap na i-touch, pero kasi ito talaga, this is the ultimate. Ako, ito talaga, kung tatanungin ako ng kahit sino, kung ano yung number one at kaya kong ulit-ulitin from, grabe, kahit ikaw. Ako din. Walang iba kundi ang kauna-unahang fashion serye ng Pilipinas. Ito na. Yes. Siguro ito na yung pinaka-modern natin madidiscuss bilang ang tagal na nga natin. Magkaribal. Oo, magkaribal. Sobra, alam mo yung magkaribal, sa sobrang favorite ko siya, may life decision ako na nagawa dahil sa kanya. Nag-fashion school ako. Oh my God, gano'n ang effect sa'yo. Sobra. Tapos, tamang-tama na yung fashion, yung setting nila nun is sofa, kung saan ako nag-fashion school. Yes. So, parang, nung nag-sofa ako, oh my gosh, dito sila nag-shoot. Parang ganun yung feeling. Ay, sobrang saya ko talaga doon. And, si Greta, which is hindi natin madalas nakikita sa series, sobrang ganda. Pero para sa akin, kwento to ni Angel Aquino. Same. Angel Aquino din talaga to. Hindi dahil si Angel ang pinakamagaling din sa kanila. Yes. Kundi, yung character niya talaga. Yes. Sa character niya talaga to. Nagkataon lang na kontrabida siya. Pero, si Vera. Kwento ni Vera talaga. Correct. Grabe. Kwento niya to. Diyos ko, magkaribal. 2010, ano ko nito? 4th year high school. Oh my God, pag-graduate na ako ng college dito. Pag-graduate naman din ako ng high school. Pag-graduate ako ng Grabe. Iba siya. Grabe alam mo kasi yun. hanggang ngayon, kahit inuulit ko, syempre may makikita, dahil ilang beses, sasabihin ko na pang 12 ko na siguro yung last ko. Pero ano siya, pang 12 ko siya nanood, pero hindi naman siya, kumbaga, pili na lang din kasi yung iba. Siguro mga pangatlo or pang-apat. Pang-apat ko na yatang marathon. Yun, na buo mula umpisa hanggang dulo. Correct. Pero pang 12 ko na siya na-replay, na kung ano-ano na. Pero with skips yung iba. With skips yung 12 minus 4, ganon. Pero alam mo, kahit may makikita kang, very few lang naman yung lapses pero ang perfect ng soap. Perfect siya talaga. Sobrang perfect ng soap. Sobra. Alam mo, naniniwala ako na sobrang binigyan ng hustisya ng character ni Angel yung kakulangan ng character ni Gretchen doon. Kasi para sa akin, parang natatanda, kwento ko na to sa'yo, sobrang galing na galing ako sa eksenang to. Nakaharap sila pareho sa salamin. Magka-split, to. Di ba, James? Alam mo to, magka-split na, na parang naka-split screen sila. Ganyan. Tapos, nakaharap sila pareho sa hysterical acting si Gretchen dito, ma'am. Si Vera, parang, lang talaga siya, poker face lang. Pero ang lalim-lalim ng acting niya. Grabe. Feeling ko yung dalawang yan, sila yung parang nagpupuno sila ng kakulangan ng karakter ng dalawa. Ang ganda-ganda, sobra. Tapos yung pagkabakya ni Bea, hindi siya pilit. Ginawa siyang blonde dito. Sobrang ginawa siyang blonde dito. Di ba parang ginawa siyang blonde tapos lagi naka-red lipstick? Oo. Ang galing. Actually, medyo naano ko dito kay Bea kasi galing sa maging sino ka man, di ba? I mean, nagkaroon na ng ibang, nag-Betty La Fea na si Bea nito eh. Yes. Pero, syempre, iba yung maging sino ka man, yung pagiging Jackie, di ba, na princess, na mayaman, na hindi makabasag pinggan. Yeah. Tapos, biglang dito sa magkaribal, bakya siya, taga Divisoria. Tapos, ang jologs niya pumorma. Natatandaan ko na yung forma niya lagi. Lagi siyang nakabitin na pantalon. Tapos, nakabitin na pantalon na tinupi ng gano'n. Tapos, lagi siya naka one-sided na na t-shirt, tapos merong sando sa loob. Tapos naka one side din yung ipit niya, tapos red lipstick talaga, tapos kapal ang kilay niya. Tapos yung parang yung talagang parang tela na ginawang bag yung bag niya. Parang ganun lang siya. Grabe, ma'am. Tapos tapos magaling siya mag-design. Ganun. Pero tama doon si Gretchen, di ba? Ay, si Gretchen, si Vera, di ba, na nga. Magaganda yung mga designs niya, pero baduy. Kasi ang inspiration niya, Divisoria. Oo, di ba? Di ba? Yung parang kinamulatan niya eh.
Ang Si galing. Arlene Mulak kasi, mananahin siya ng Divisoria. Kaya ako galing na galing kasi parang kahit the simplest details at saka ang ganda ng scoring, ang ganda ng mga linya, pero hindi mo alam eto na lang naman, nalaman ko na lang naman yun nung nag-showbiz, nag-work na ako sa showbiz, na ang most of the scenes pala na pivotal, sa ABS lang shoot. Yung mga party nila, sa ABS lang pala yun. Yung, alam mo yung namatay si Mark Hill, bless his soul, yung nahulog siya sa building. Sa ABS lang yun eh. Isa lang sa mga function room ng ABS yung party doon. So sabi ko, bakit pamilya tong mga na to? Okay, ABS nga to. Pero syempre yung time na yun, hindi mo yun maiisip, di ba? Kasi ang ganda-ganda ng pagkakaset up. Correct. At saka, Diyos ko, ang dami-daming eksena na sinushoot lang sa Morato. Di ba yung mga teleserye nila, Morato, Scout Area, mga ganun lang yan sila. Oh my gosh, grabe. Yung eksena na nahulog si Mark Hill, tas hawak-hawak niya yung Hindi, kasi i-comment ko ulit si Catherine dyan. Magaling talaga siya nung bata. Ay, correct. Magaling si Catherine talaga dito. Magaling siya nung bata. Yung acting niya ngayon, yung pag-iyak-iyak niya ngayon, sobrang parang siya pa rin yung bata. Well, kasi mature na yung mga characters niya. Pero nung bata siya, para feeling ko mas magaling talaga si Catherine nung bata. Doon sa na yun, girl, sa yung nakita niya na nasunog na, yung hospital. Grabe yung talagang yung yung gustong-gusto na niya maghigante. Bata pa lang siya. Ang galing niya doon, yung nangingilid lang yung luha, yung walang pilit na iyak. Tapos, ma'am, yung parang pinick up siya na kailangan niya maghubad. Oo. Oh, gosh, ang tapang ni Catherine for her age nung time na yun, ang tapang. Ang galing talaga niya. Kay Catherine ang pilot ng Magkaribal. Yes, Kanya talaga. Correct. Yung gutom sila, tapos kumain sila ng panis. Alam mo yun, diba, ate, ang sakit na ng tiyan ko. Yung mga eksenang ganun. Tapos kaya nakakaiyak every episode ang Magkaribal, every time na nandun si Gretchen at saka si Bea. Kasi babalikan mo yung eksena nung mga bata sila, kung gano'n nila kamahal isa't isa. Tapos, galit sila sa isa't isa, pero nakakaiyak kasi pag babalikan mo yun, shucks, mahal na mahal nila yung isa't isa. Tapos, ma'am, yung eksena na parang, design ng nanay ko yan. Tapos, correct! Oh my God! Yun yung favorite ko, yung, Jelay, design Nino. Tapos si Vera na Ratel, di ba na? Oo. Jelay, let's go! Oh my God, sobrang favorite ko yun. Yung parang, design Nino, tapos si Gretchen, ang galing-galing din niya, umiyak to. Oo. Design Nino. Ang ganda. Ako syempre giveaway na yung favorite kong eksena ni Bea at saka ni Gretchen. Yung nag-reunion na sila dun sa puntod ni puntod ng nanay nila. Yakap-yakap ni Gretchen yung tsinelas. Yung tsinelas, oo. Tas nagulat si Bea, di ba? Tas yung parang noong una, hindi siya makapaniwala until napunta yung focus niya dun sa tsinelas. Nandun na siya na nakatingin. Sabi niya, nandito na si ate. Yung gumagaling si Gretchen, nakakaiyak. Promise, umiiyak ako niyan the first kong pinanood. Pangalawa kong pinanood, tas itong very recent. Sa hanggang dun sa eksena na, yun di ba yung si Arlene Mulak, yung nagulat siya na, ba't kasama mo yan? Tapos bigla siya niyakap ni Gretchen. Tapos si itsura ni Arlene Mulak, anong nangyayari? Biglang, ate, nay, ate ko po. Parang ganon. Oo. Yung unang punta ni Gretchen sa bahay nila, nandidiri pa siya sa baso na galing sa kape ata yun. Oo, tas yung pagkakahawak ni Enchong, di ba? Yung dun sa ibabaw. Tas, nung tinanggal niya yung kamay, tumalsik yung tubig. Kadiri. Yung parang nasawsaw yung yung kamay ni Enchong doon. Sobrang ganda. Parang kung ako na naman si Gretchen. Talaga ba? Hindi naman dahil social siya doon, pero talaga naman parang kahit sino, di ba? Parang talaga ba? At si Enchong kargador sa Divisoria. Oo. So, malay mo ba kung naghugas ng kamay yun? Diyos ko, baka umihi pa. Oh my gosh.
another scene na sobrang favorite ko, yung baliw-baliwan si Vera Wang. Kasi si Vera. Si Vera Wang. My gosh, bag kasi ito, no? Si Vera sa bahay niya, yung mag-isa siya, yung binubuksan niya. Yung sinasara ba niya, tama ba? Sinasara niya lahat ng pintuan. Kasi baliw-baliwan siya doon. Tatandaan mo yun, yung nakaitim lang siya lahat. Tapos nag-swimming pool siya. Nag-swimming pool siya. Baliw-baliwan lang siya, ma'am. Talaga. Oh my God. Yung talagang lang siya, wala lang. Basta Iba yung eksena na hindi dyan yung sinara niya yung mga bintana. Sinara niya yung mga bintana, yung part na tatakas na siya kasi mahuhuli na siya dahil di ba nag-smuggle siya ng diamond. Okay. Tapos yung nilagay sa manika. Grabe, hindi ko pa yun magets sa una, yung sinira yung manika, tapos biglang beads lang yung My gosh. Pero alam mo kung anong pinaka-iniyakan ko dyan, nung second siguro nanood ko. Yung kasi parang, ito yung first show siguro na sobrang attached ko na parang every time na may mamimiss akong episode, hindi ako makapaniwala na mamimiss ko siya kasi hindi pwede. Pero, kaya ang pinaka-iniyakan ko dyan, alam mo yung pinaka-last, kasi yung last episode yan, di ba everyday, may episode titles ang magkaribal. Parang every week, ganon. Hindi siya naging saktong every week, pero basta may mga chapter siya na titles. Tapos nung final episode, talagang napansin ko yun, umpisa pa lang, bakit walang title yung final episode? Tapos, di ba, ang last niyan, parang nag-full circle na nasa Divisoria din si Gretchen. Tapos may nakita siyang dalawang bata. Tapos nandun na si Bea. Nasa billboard na si Bea. Tapos, ang pinakahuling eksena niyan, yung pumasok na sila sa sasakyan. Tapos, nag-tilt up na yung, yung camera to the clouds, to the sky. Tapos, lumabas yung the finale. So, doon ako naiyak. Kasi parang, oh my God, after ilang buwan na talagang sinubaybayan ko to ng todo. Parang, tapos na siya. Wala na siya sa Monday. Parang gano'n. Correct. Tapos, James, di ba, umaasa ka na, hindi, bida to, hindi mamamatay to. Yung kay Bea, kasi yun sa chandelier. Kaya, di ba, yung tanong ko sa'yo, namatay ba siya? Hindi siya namatay. Okay, nasaan yan? Kung kayo ay tunay na fan ni Bea, ni Gretchen, o ng magkaribal mismo, bibili kayo ng DVD Volume 9 kung nasaan ang finale. Alam mo ba yun, na kinumpleto ko kasi yung DVDs yan. Pero pag binibili ko siya, in order, Volume 1, Volume 2, kasi ganun yung labas niyan eh. Okay. Pero hindi ko pa nabibili yung 4, 5, 6, 7, 8, parang ganun. Yung 9 na agad yung binili ko kasi gusto kong malaman kung ano yung eksena na kinat na hindi pinakita sa finale. So, ang kinat na eksena, sobrang saglit lang, 1 second lang yung scene. Nung nahulog yung chandelier, pinakita lang na umiwas silang tatlo. Oh my God! Ganun lang. Kasi di ba dun sa original airing, yung chandelier nung nahulog, dire-diretso lang na nahulog, di ba? Oh my God! Yun yung ipinagdamot nila sa tao. Hindi nila pinagdamot, pinabayaran lang nila ng 199. Pinagdamot nila kasi ako nung time na yun, hindi ako magbabayad ng 199, di ba? Yung parang hindi ko afford yan, estudyante ako niyan eh. Alam mo yun, pinagkait nila yun sa akin, pinagdamot nila, oh my gosh. At least, di ba, alam natin na... may closure na tayo sa mga hindi nakakaalam kung anong tunay na nangyari sa ending ng Magkaribal, yes. May picture pa ako niyan, pinicturean ko pa yun sa cellphone ko para Tas, guys, buhay si Sinare ko sa Facebook friends ko, nakaiwas sila. Kasi grabe naman kasi talagang hindi talaga yun in-explain sa Di ba, normally kapag kapag mga may namamatay tapos ending, meron yun na naglalakad papuntang sementeryo. Dumadalaw, umamin tayo. May mga ganyan tayo sa teleserye na titingnan mo yung punto. Di ba mga ganyan? Doon kasi wala eh. Hindi talaga yung pinakita kung namatay ba siya. Pinagkakitaan nga nila yung ending. Kasi talagang may promo yan na parang sa DVD nyo makikita kung ano ang tunay na nangyari kay Jelay at kay Victoria at kung ano nangyari sa chandelier. So, and alam natin yan yung serye na sobrang naging, I think din, feeling ko, lumobo din yung talent fee ni Angel. Kasi sobrang naging in-demand siya. After, diba? Sunod-sunod din kontrabida roles niya. Kasi ginawa na rin siyang mabait, pero laging malaki yung role. Tsaka, nalaman natin na character actress siya.
Yes. Dati naman parang ano lang na, si Angel Exa naman lang si Angel dati. Supporting si Angel, ganyan. Tapos makikita mo na, ay, ano siya, sexy siyang babae. Doon nga natin nalaman na maganda siya eh. Oo. Umamin tayo. Before parang, hindi na, kasi James, before yung maganda sa atin, Miss Tisa. Dahil sa magkaribal, doon natin nakita na maganda si Angel Aquino. Alam mo, hanggang ngayon, pag sinasabi ko maganda si Angel Aquino sa asawa ko, hindi siya nagagandahan. Parang ano siya, parang para sa kanya, plain Filipina si Angel. Ganun lang yung tingin niya. Oo, ganun na yung tingin niya. Pero sa ating mga bakla at mga babaeng bakla at mga babae, ang ganda-ganda ni Angel. Yes, oo. Diba? Hindi, tsaka si Angel kasi, beauty ano na rin naman, dahil, di ba may F, us girls, pero yung sa magkaribal kasi talaga, kasi breakthrough niya to eh, parang siya rin ang break, ano niyan eh. Dalawa sila ni Gretchen na breakout star ng magkaribal eh, di ba? Tsaka dyan natin nakita na parang, ang ganda pala pag morena. Di ba parang ganun? Dahil sa kanya yun eh. Yung ang ganda pala pag morena, tapos ang ganda pala kapag tapos simula nun, lagi na yan nagre-release sa mga magazine interviews niya na hindi siya gumagamit ng foundation. Diba? Na lipstick lang yung gamit niya, kilay-kilay lang siya. Nakakainis. Tapos ang ganda-ganda niya. Oh my gosh, grabe. Dahil sa mga teleserye, si Irma Adlawan, Angel Aquino, yung mga ganyan. Yan yung mga nagkaroon ng pangalan. Na dati mukha lang yung kilala natin sa kanila. Correct. Diba? Yes. I love diba? it. I love it. At dahil dyan, last na natin na i-discuss na mga teles, ang dami nating memories, di ba? Pero still, Magkaribal will always be the number one for me. Hoy, daanan natin yung The Legal Wife. Ay, sige. Oo naman. Sige hindi na, kasi hindi na yan masyadong throwback, no? Pero correct. Alam mo, feeling ko 3 parts to. Mag-VO na nga lang ako ng ano. Hindi, tama. Lang yung mga walang kwenta na sinabi The Legal Wife. The Legal Wife. Ito na yung parang masasabi mong best actress na talaga si Angel. Hindi mo na mapagkakaila yung galing niya sa pag-arte. Sobra. Ito na yon. Tapos Maha, bago pa yung Wildflower. Bago pa yung Wildflower niyo, si Maha napakagaling na dito. Actually, kahit naman sa inakapatid anak, pero kasi, pantay kasi sila ni Kim doon. Iba kasi yung The Legal Wife, iba yung character niya. Ano siya dito? Siya yung pinakatao sa lahat. Si Nicole. And, ma'am, come on, alam natin na during inakapatid anak, hindi masyadong likable si Maha dahil binabash siya that time. Oo, dahil sa nangyari diba? Kahit The Legal Wife, diba? Kaya nga super daming proud sa kanya nung inaccept niya yung The Legal Wife kasi at that time, may mga kaguluhan. Correct. So, grabe, sobra. Alam mo, yung eksena nila ng mga tuhog eksena na nag-aaway sila. Sabi ko sa'yo, ma'am, sobrang professional ng dalawa. Yung kasama si Mark Hill, kawawa kaya si Mark Hill doon. Yung ginaganon lang nila, wag mo ako hawakan, tapos nagsasampak. Tapos yung sa sobrang gigil ni Angel doon, na feeling ko hindi na kailangan. Yung binabato niya ng sapatos si Mama. Yung hindi na kailangan, pero dahil carried away siya. Grabe girl, hinubad niya yung sapatos niya, binabato niya si Mama. Ang galing. Tapos ma'am, yung sampalan nila na naka-extension si Maha, tapos naka-Chanel siya nun. Sabi ko, yung Chanel! Ako naman yung hair extensions sa tanggal yung hair extensions. Tapos sinasampal siya. Tapos ang utos sa kanila ng director that time, huwag niyong pepekein kasi hindi siya magiging makakatotohanan. So, kailangan masaktan talaga si Maha. Ayun. Nagkasakitan nga talaga. Pero ang galing nila. Correct. Actually, ang titindi ng mga dito talaga. Grabe. Tsaka kaya ako, yun din, totoo yun. Kaya ako rin, galing na galing kay Angel dito kasi ito yung character niya na walang bahid ng fantasy. Yung hindi, or action, hindi niya kailangang mamaril, hindi niya kailangang tumakbo, hindi niya kailangan, pero may action pa rin kasi nagsasapakan pa rin sila. Pero very real na, di ba? Tsaka yung mga eksena na parang tumawag, ewan ko natatanda mo, tumawag siya sa posibleng nagpadala ng kwintas. Yes. Tinatanong niya, tapos iniisip niya sa isip-isip niya, sabihin mo kwintas. Tapos sinabi parang tablet ata. Bracelet? Girl, parang bracelet ata. Yung parang nag-break out si Angel ng dahan-dahan.
Ang galing-galing niya doon. Grabe. Yung dahan-dahan siyang nagbe-break out. Tsaka yung dapat sasagasaan niya yung dalawa. Ang galing ng eksena niya doon na biglang parang tumingin siyang ganon. Tapos umiiyak siya. Ang galing niya doon. Zame, eto na. Ako naman, ang gusto ko kay Angel doon, yung after nila magsabunutan, di ba? Tapos sabi ni Maha na, Monica, teka lang, buntis ako! Oo, buntis ako. Tapos yung nag-walk out siya, tapos yung nasuka na siya sa sobrang di ba? Oo. Tapos alam mo ba no, nung time na yun, sabi ko, isip-isip ko, buntis din ba siya? Kasi sumuka din. Sumuka din. Pero sa sobrang stress niya nun, di ba? Sa sobrang grabe yung frustrations niya nun, sumuka siya. Tapos girl, kahit kadiri yun, parang si Angel sa sobrang professional niya, sumusuka talaga siya. Yung laway niya tumutulo na. Tapos umiiyak siya, di ba? Umiiyak siya. Tapos nakahawak siya dun sa parang traffic, basta parang pole na maiksi. Pole. Oo. So, ay, grabe, sumusuka siya doon. Tapos, galing-galing ni Angel. At doon dito sa The Legal Wife, grabe yung pag-sustain or pag-prolong ng eksena na hindi mo pwedeng bawiin yung eksena dahil nakaiyak ka na. Yung parang kailangan damdamin pa yung pain na nararamdaman mo. Yung ganun, kahit wala ka ng linya, parang grabe naman talaga. Sobrang sakit-sakit. Ang galing-galing ng mga artista dito. Ang galing na artista dito. Ayun lang siya. Gusto ko ang dynamics dito ni Maha at ni Matet. Matet de Leon. Correct. Kasi di ba si Matet yung parang nagsasabi sa kanya, tanga-tanga mo, ganyan. Siya yung konsensya. Correct. Siya yung konsensya, si Matet. Yung tawa ako dun sa binila niya ng libro ng pangkabet, yung How to be a Good Miss. Sabi niya, kung hindi naman kita mapigilan, supportahan na lang kita. Saka yung anong tawag dito, yung isa pa, yung sinampal na lang niya. Yung sinampal na lang niya si Ma kasi dapat matagal ko nang ginawa yan sa'yo, pero... Pero alam mo, yung nakakatawa doon, di ba pagkatapos bugbugin si Maha? Bugbugin si Maha, sabi ni Matet, ano nangyari sa'yo? Sabi ni Maha, sinugod ako ni Monica, ganyan. Tapos si Matet talagang habang naglalakad siya, tinitingnan lang siya na parang, tanga ka kasi, bahala ka dyan. Ganda. Ang ganda ng Matet, magaling talaga si Matet na best friend, ganyan. Tsaka ang ganda ng pagkakakraft ng characters ng The Legal Wife. Kaya nga nung una hindi yan nagre-rate, di ba? Kasi ang lalim. Kasi ang daming nangyari. Before the kabitan, pinakita yung kwento ng family ni Monica. Pagiging mag-best friend nila. Basta mahirap ang ratings yan nung panahon na yung si kay Joe M. Bascon yung kwento, tsaka yung binububog niya yung family niya. Pero, kailangan pala kasi yun kapag nangyari na yung mga kabitan, di ba? Na parang Adik-adik kasi si Joe M dito di ba? Parang, siya rin yung nag-spill na, parang siniraan niya na nakita ko si Monica tsaka si di ba? Ay, nakita ko si Adrian, tsaka si Nicole, nakita. Pero hindi na, as in, nagbabagong buhay na dapat yung characters. Siya yung sumira doon si Joem Kaya si Angel, hindi siya dumating doon sa, Diyos ko, may orchestra pa naman sana si Correct, oo nga, diba? Oo nga, yes. Hindi siya dumating, siya talaga, tapos biglang pumunta na ng state si Angel, ganyan, kasi nga, dahil lang doon, naniwala siya doon sa kuya niya. Correct. Oo nga. Yes. And sa sobrang lakas nitong series na to, parang ito na yung reason kung bakit naging trend na yung kabitan sa TV. 'Di ba? Tuloy-tuloy na siya. Ayan, hanggang ngayon kabitan pa rin tayo. Yes, paparating na nga ang 'di ba? The broken marriage vow. So, correct. We'll see the broken marriage vow. Kung ganun to pa rin, kung ganun tayo kagalit. Kasi nakakatawa yan. Galit na galit yung mga tao kay Maha niyan, 'di ba, kay Nicole? Yung tawa ako sa mga kaklase ko. Si Maisa, kilala mo 'yun, 'di ba? Sa kanya ako talaga tawa-tawa sa mga tweets niya na Nicole, malandi ka. Yung ganun kasi talaga. Tapos pag nakita mo sunod-sunod, nagalit sila kay Nicole. Sabi ko, tawan-tawa ako. Pero sa totoo lang, sa totoo lang, si Nicole ang pinakatao sa kanilang lahat.
Siya yung ano talaga, ang ganda-ganda nung backstory ni Nicole, ang ganda-ganda nung pagkakakraft sa character niya na kaya nakita mo kung bakit siya uhaw na uhaw sa pagmamahal. Yeah. Na-biktima din siya. Hindi siya kalaban eh. 'Di ba? Parang hindi talaga siya kalaban, may reason kung bakit siya lumalaban. Parang ganon. Parang may reason kung bakit niya pinaglalaban si Jericho. Hindi siya yung tipong basta kabet na parang gusto lang manira ng pamilya. Parang gusto rin niya ng something na sa kanya. Parang ganon. Lalo pero na nung nabuntis siya. Hindi yan excuse hindi yan justification sa mga kabet pero correct, nako. Ibig sabihin lang ang ganda ng character na kumbaga hindi ka mabubwisit sa kanya for nothing. Parang kahit pa paano mabibigyan mo pa rin ng sympathy yung character. Tsaka maiintindihan mo siya. Lagi niyong tatandaan, hinanapan ng magaling na character actress yung kabet kasi kailangan na sobrang dami niyang sakit na kailangan pagdaanan. So yung mga kabet dyan, alam niyo na, kailangan maraming sakit na pagdaanan kapag kabit-kabitan kayo dyan. Gaga. Yeah, pero ang galing ni Maha. Correct. Ang galing ni Maha dun. As in, nagpapabugbog siya. Ang galing-galing niya. Kaya, totoo naman, yung Before Wildflower, it was really, The Legal Wife. Yes. Kaya, ibig sabihin, ganun kagaling si Maha na, diba, ilang years apart na. Sa Killer Bride. Tsaka kahit daw dito sa bago niyang show, yung Niña Niño, na light-lightan naman to, pero ang galing pa rin ni Maha. So, TV5 na to. Yes. TV5 na. So, ito na lang ang syempre, kailangan may mga take-away din tayo. Okay. Pero, paano ka parang nabago, naapektuhan, or na-shape nitong mga soap na na mga nabanggit natin sa sobrang dami, sa talagang years yung binuno natin na ito yung numako ng mga oras natin. Yes. Grabe, yung mga soap ng Pilipinas, sobra siyang nakafocus sa misfortunes, sa pain, ganon siya, di ba? And lagi siyang nakafocus na towards the end, may pagbangon siya. Grabe yung kailangan ituturo sa'yo na parang dapat, dahil Pilipino ka at ito yung napapanood mo araw-araw, dapat matatag ka rin. Nakakahiya ka kung hindi ka matatag. Dahil ito yung napapanood mo araw-araw, di ba? Sobrang ganun ako. Alam mo, James, sabi ko nga sa'yo, kapag kunyari, may jowa ako, tapos nag-aaway kami. Tapos yung jowa ko, malalaman niya yung binabato kong linya sa kanya galing sa teleserye. Alam mo yung gano'n, yung parang akala niya, natural yung namin, yung away namin, na parang, ako lang yung nagmamahal. Yung mga ganyan, malalaman-laman niya, galing pala sa teleserye yun. Yung mga ganon. Kasi ganon ako sobrang naaapektuhan ng teleserye lagi. And lagi nung bata ako, lagi kong iniisip, kunyari nadapa ako or napahiya ako, lagi kong iisipin, ano yung gagawin ni Antoinette Tos? Or ano yung gagawin ni Bia kapag nangyari to sa kanya. Alam mo yung ganun. So, ayun, grabe yung influence sa akin ng teleserye. Literal na hinubog ka. Yes, ayun. And yung pinaka-favorite ko kasi, which is Mac Caribal, diba? Si Magkaribal, grabe yung naging influence niya sa akin. To the point nga na nag-fashion school ako. And na-realize ko na naman na bandang huli na hindi ako para doon. Pero alam mo yon na parang napasok ko yung mundong yon. Ang ganda-ganda niya. Hindi talaga siya glitz and glamour. Tapos ngayon, kapag alam mo naman yan, alam mo yung mga pinagdaanan ko. And ngayon, feeling ko talaga sa teleserye nang galing yung parang hindi, every time na merong pain or meron kang pain or meron kang misfortunes, kailangan babangon ka. Dahil yan sa teleserye ng Pinoy Moms. Oo, correct. Na hindi natin makikita masyado. Well, sa Korean novela kasi grabe, sobrang yung ending nila minsan open-end. 'Di ba? Parang open-ended pa siya. Pero sa Pinoy talaga, nandun lagi yung parang kailangan may panalo yung yung bida. Parang ganon. So, ganyan yung naging effect sa akin ng teleserye, which is sobrang regret ko ngayon, hindi na ako masyado nakakapanood. Kasi nga, 'di ba, wala na yung ABS. So, tapos yung Netflix sumipa siya. So, lagi ka na lang Netflix. Pero dahil sa pag-uusap natin ngayon, parang gusto kong balikan yung mga... Daming pwede. Marami ka ba? Ang din, Magkaribal, ina-upload sa YouTube ngayon. Or nasa YouTube na siya ngayon. Pinanood ko siya. Nire-replay ko siya before sa iFlix.
Ay, oo, correct. Kasi meron Nakailang sa iFlix beses natin. yun. Oo, sa iFlix. At saka yung kay Tagal, ilang beses ko siyang nireplay sa iFlix. Yan. My gosh. Ikaw naman. Ako, ano bang take away ko? Una sa lahat, pareho tayo. Totoo yun. Totoo yun na yung diba? pain. Tapos talagang, yun yung nagturo na yung, literal yun yung babangon ako at dudurugin kita. Yes. Every time na may misfortune ka, na kailangan mo mag-rise up talaga. Kaya anong masasabi ko na kahit, di ba ang dami nagsasabi, walang naituturong mabuti ang mga teleserye, sa totoo lang. Ano naman, subjective naman yun. Meron lang kasing depende rin naman talaga kasi sa pagkakasulat din. I mean, oo naman, nagets ko naman na yung Nerf gun, wala namang maituturo. I mean, pero hindi kasi kailangan mo siyang tignan talaga in a manner na merong lalim or merong kang makukuha. Nasa sayo naman yun kung pang entertainment mo lang siya, kung pang ano mo lang siya, kung pang panood ng pampalipas oras, di ba? Pero hindi Ako sa akin, ang soap talaga, sumasalamin. Yun ang lagi kong sinasabi, sumasalamin talaga siya. Syempre, exage. Kasi nasa TV, kailangan mong dahil half entertainment and half sumasalamin siya. Pero, di ba, yung mga pangyayari naman doon, well, ewan ko, baka dahil medyo teleserye din ang life ko like yours. Pero, diba? pero baka kaya ganun ang pagtingin natin. Pero sa mga taong hindi naman naka-experience na mga kailangan mong hindi naman ako lugmok na kailangan bumangon Ikaw, mas ikaw yun, Ate Ishi. Pero ibig ko sabihin, parang siguro kaya hindi nila nakikita ng ganun. Pero at some point, lahat tayo dadaan sa ganun. Kaya ako talaga forever ako malungkot every time na mayroong nang mamaliit nung genre. Kasi, bukod sa mahirap siyang gawin, hindi siya madali. Yeah. Iba, tas i-compare lagi sa K-drama. Yes. Hindi, at saka yung generation natin ngayon na masyado mapaghanap, laging sana nating isipin na yung hindi natin ka-wavelength na mga tao, maiintindihan ba nila? Mai-entertain ba sila? 'Di ba? Kasi okay, sige, siguro tayo yung nakikita natin yung value ng mga K-drama or yung value ng mga international or yung mga international na series. Pero ito na yung humubog ng Philippine soap operas na parang ito na yung kinalakhan natin. At alam mo yun, may growth naman Hindi naman natin masasabi na walang growth, 'di ba? May growth meron. So, parang kailangan lang, parang i-embrace lang natin siya. Kasi nga, baka masyado tayong matalino. Pero may iba talaga na baka yung gusto lang nila is entertainment at hindi na kailangan nangangati yung utak nila. Diba? Nagets ko. Pero basta naalala ko pa yan, yung may naglabas ng list na Nag-away kami ng best friend ko dahil dyan. Hindi si Marta, ibang best friend. Yung magiging housemate ko, hi, sure, bati naman na tayo ngayon, so pwede na natin to. Nag-away kami dyan nung shinare niya yung list ng Kasi na-offend ako sa list na yun talaga. Yung parang why teleseries won't go up ba? To Hollywood level. Parang ganon. Unang-una sa lahat, yung Hollywood, iba ang kultura niyan. Iba ang market niyan, ang viewers niyan. Nagkataon lang na every time. Kasi syempre lahat naman yan katulad ng sinabi mo, di ba, mapaghanap ang mga tao. So, kaya sila na humaling dun sa ganun, na nanood sila ng Hollywood. Kasi, baka yan ang hinahanap nila. Pero, it doesn't mean na na kailangan rumreach ng Hollywood level. Grabe naman, di ba? Iba ang beauty ng mga teleserye dito. Tapos, basta grabe yung mga yung mga nasa list doon na parang, wala ka bang hindi ko alam kung trigger lang yung nagsulat noon or talagang siya out of touch sa mga pinapanood na soap. Pero, my gosh, kuya, charot, or ate, kung sino ka man. Tapos, meron pang niyan. Meron pa tayong schoolmate niyan. Hindi ko na babanggitin ang name niya. Total, di ko naman na siya friend. In-unfriend ko na siya sa Facebook. For political reasons, hindi for that naman. Pero shinare niya na super nilait-lait niya yung mga teleserye. Tapos, agree siya doon. Talagang nanggigil ako. Parang, totoo ka ba? Wala ka namang alam. Parang ganun. Kasi, wala naman siya talagang alam. I mean, huwag na natin i-dissect kung anong pagkatao niya. Pero talagang na-trigger ako dun sa post niya. Kasi kung ano-ano yung mga sinabi niya, parang, Day, ano bang alam mo?
Ano bang alam mo? Ang dami niya, may mga pa-suggestion pa siya doon. Kala mo, ang dami niyang alam. Parang, tigilan mo ko, wala kang alam. Kaya mo nasasabi yan kasi wala kang alam. Yes. Minsan kasi ganon, di ba? Yung mga yung mga pamumuna. Minsan kasi hindi mo alam. Kaya ang lakas ng loob mong mamuna. Yes. Wala kang alam. Kasi you are coming with wala. Lata ka lang na walang laman. Ganon. Oh my God, ang harsh ko, sorry. Ang hirap ng pagbuo niya. Hindi lang siya, guys, lagi niyong iisipin na yung pagbuo ng isang obra, sobrang hindi lang siya, parang, okay na yan, ito lang yung budget natin. Hindi siya gano'n na. Kasi gano'n yung iniisip nila, James, na sobrang liit ng budget. Yun yung lagi nilang, yung sinisisi nila yun sa budget na hindi daw binabudgetan ng maayos, ganyan-ganyan. Pero yung iisipin nyo, soap opera dito sa Pilipinas, genre po siya, genre. Hindi mo siya maihahambing sa iba. Kumbaga parang, na siya ito na yung genre niya, ito na yung kinamulatan natin. Sobrang, isipin nyo na lang, kapag, parang gumawa tayo ng mala Game of Thrones. Ganyan. Sige, sabihin natin na gumawa tayo ng mala Game of Thrones. May masasabi tayo. Correct. Kasi magiging trying hard din naman tayo eh. Kasi una sa lahat, wala tayong setting na katulad ng Iceland. Pupunta tayo doon? Maging realistic naman tayo. 'Di ba? Wala tayong ganon. So, kung mapaghanap tayo sa mga bagay na wala, alam nyo, sa totoo lang, ang art, nasa nasa pagtingin yan. Nasa pagtingin, correct. Yes, nasa pagtanggap yan, yung art, nasa pagtanggap. So, kung ikaw, ang tingin mo sa art ay basura, kahit anong gawin ng tao, hindi na mababago yung pagtingin mo dyan. Pero kapag ikaw, dinig-deep mo yung art at nakita mo yung beauty niya, kahit ano pa man siya, makikita mo yan. So, kailangan lang ina-appreciate natin yung art. Ayun. Ganun lang siya. Hindi madali gumawa ng serye. Yes. At totoo naman din na swerte kasi yung mga Koreano dahil ang suporta ng gobyerno sa kanila. Kasi malaking bagay. Dito kasi hindi siya priority. So, grabe sa Korea, di ba? Even the embassy, siya minamarket sa mga embassy ang Korea. Yes. Di ba may mga ambassadors sila dito, like dito sa Pilipinas si Sue Ramirez ata naging ambassadors, di ba? So imagine niyo yung suporta ng gobyerno sa art nila. Yung taxes ata, I think may napupunta sa pelikula, sa serye, di ba? Tayo guys, wala tayong ganun. Wala tayong ganun eh. Pinapasarapan ng gobyerno yung nagbibigay ng entertainment sa atin. Ganun kasakit yung entertainment industry dito sa Pilipinas. Kaya wag kayong masyadong maraming sabi. At saka nakakalungkot din kasi affected ng pandemic talaga yung business eh. Yeah. Kasi ang daming di ba, ang daming natigil na taping na naman dahil yung mga nagka-COVID, ganyan. So parang alam mo yun, nakakalungkot kasi anong tawag dito? Parang kasama siya sa everyday life. I mean, may Netflix na. Meron ng streaming. Yeah. Pero still, di ba, hindi naman nagsistreaming si Aling Bebang. Yan na naman, na-bring up na naman si Aling Bebang. Pero totoo naman, Aling Tasing, Aling Bebang will always be present. Hindi nila kailangan maging tunay na tao. Hindi mo alam, baka ikaw pala yun. Kasi I'd like to believe, baka member ako ng Aling Bebang Market. Yeah, ako rin. Meron akong ganun eh. Yung parang gusto kong magpahinga sa realidad. So magpapakaaling tasing ako. Oo. Yun lang yung kayang abutin ng utak ko. So parang hindi ko kailangan ng mga mindfuck na mga bagay-bagay na magpapagulo sa isip ko. Gusto ko lang ng entertainment. Okay, nag-aaway yung dalawang character. Okay, nanalo yung isa. Ganun lang. Ganun lang yung kailangan ng utak ko. Tapos, alam mo yun, yung parang matatapos yung pinapanood mo na masaya ka lang. Yung parang okay, nakaganti si Amor. Yung ganon. Oo. Ang galing nga natin kasi kaya natin mag-produce ng ganon in one Yung kunwari, ang GMA Telebabad at ang ABS-CBN Primetime Bida, kaya nila yung ganong line-up. Na sa first slot, pang Aling Bebang. Second slot, yung mga pang gusto mong mag-isip. Third slot, yung mga gusto mo na lang magpahinga. Di ba? Oo. Doon nga ako bilib eh. Kasi ang husay, kaya nating mag-cultivate ng kwento na iba-ibang mood ang ino-offer sa atin. Correct.
Tsaka ano ba kayo guys, kung maaalala nyo, may Nasaan Ka Elisa. Ayun medyo naman. mindfuck yun. Di ba? Medyo Oo. mindfuck yun. Come on, umamin tayo. Sobrang nagtatry yung mga producers natin. Nagtatry ang networks natin na gumawa ng ganun. So, hindi mo masasabi na na walang ginagawa ang mga networks para ibigay yung mga hilig ninyo. Di ba? The Good Son! Ganyan yung The Good Son din eh, di ba? Correct. Oo. The Killer Bride. The Killer Bride. My gosh, mindfuck din yun. Akalain nyo ba na si Precious Lara Kigama nakikipag-anuhan sa patay? Correct. Diba? Oo. Ang ganda-ganda ng character niya dun. Tsaka aminin nyo, daming nabudol, napatay si Maha. Oo. Akala all the while multo siya, di ba? My God. So, ang daming effect ng soap. Kahit isa lang ang mapanood mo, magkakaroon siya talaga ng effect. Unless hindi mo talaga nagustuhan. Pero, yun nga, to each his own. Hindi naman namin ginajudge ang mga mas mahilig sa K-drama. Pero, yun lang. Wala nang laitan. I mean, hindi. Meron pwedeng constructive criticism. Hindi naman perfect ang industriya eh. Pero, yung iba kasi pag nakita mo, baseless talaga yung comments. No? Yeah. Alam mong hindi na. Yung nakakalungkot pa, James, minsan director pa, no? Oo, di ba? Cut mo na lang. Hindi naman. Pwede naman. Wala naman tayong binanggit na name. Wala akong sasabihin. Oo, gosh. Sobra, yung parang kasama sa industry. Tapos, yun yung nakakalungkot. Nagigets naman natin din. Maaaring kung sino man yung mga nasa industry, syempre nag-hope din sila for the better. Pero, better yung criticize but support. Siguro, kaya naman yun, pwede naman yun mangyari. And, guys, alam niyo yun na, di ba, minsan may mga yung mga indie directors, nagbibigay ng mga mindfuck na, na pelikula yan. Yung mga galing sa Cinemalaya, galing sa mga film festivals. Ang tanong ko sa inyo, pinapanood niyo ba? Correct! Always, no? Always. Pinapanood niyo ba? Hindi niyo yan maibabalik sa akin kasi ako pinapanood ko yun. Correct. Pero nanonood ako ng teleserye. Ang tanong ko sa inyo, kapag gumawa ba ng malalalim na pelikula ang mga direktor, pinapanood nyo ba? 'Di ba? Hindi nyo nilalangaw din naman sila sa sinehan. Yun lang yung yun lang yung masasabi ko diyan. Parang wala na ako masabi. My gosh. Ay, ako rin, hindi nyo rin ibabalik sa akin yan. Kasi ako, I watch, but sometimes I choose not to watch because I don't want. Yeah. Hindi naman kasi ako market nun. Pero hindi rin ako nag-aanap. Kasi hindi nga ako market nun eh. Diba? Market ako ng At hindi mo pwedeng pilitin. Hindi mo pwedeng pilitin. Pero minsan kasi, kung sino pa yung mga nagsasabi uy, magkaroon naman ng lalim yung mga natin. Hindi naman nila pinapanood malalim. Diba? Tsaka ako naman, nandun ako sa bago mo laitin yung mga soap, nanonood ka rin ba? Kasi baka mamaya nilalait mo without basis. Yeah. Tapos maghahanap ka ng malalim, di ka rin nanonood. Ano na? Yes. Ano nang ambag mo sa industriya? Oo. Baka kasi yung napapanood nila yung mga unang slots lang, ganyan. Or tapos, baka yung napapanood nila, putol-putol. Yung mga o kaya YouTube clips, ganun lang. Oo, diba? So parang mukha talaga. Dahil paano mo maiintindihan yun? Lang, clips lang. Kailangan tahi-tahiin nyo rin yung eksena para... Yeah, kung wala kayong time, wag na rin kayo mag-devote ng time mang bash. Oo. Na lang siguro yun. Pwede mang criticize, pero yung bash na walang... May ganun kasi talaga di ba? Pag nagbasa ka, may ganun talaga yung mga walang yung mga... hopeless na daw yung mga Pinoy teleserye kasi... Grabe yung word na hopeless. Grabe. Oo. Una sa lahat, yung Pinoy teleserye, mali na nga grammar yun eh. Charot. Dahil ang teleserye ay own ng Pilipinas, di ba? Kumbaga sa soap opera, hindi siya soap opera na internationally known ang term. Yes. At saka naman tayo na nominate naman tayo sa Emmys. Alam niyo ba yung kay Tagal, Emmy yan, Emmy nominee yan. Impostor ni Maha Salvador. Imagine mo panghapon yun Panghapon na yun wala nang masyadong market nun pero nominated sa Emmys.
May actor na nominated sa Emmys before. Oh my gosh, nakalimutan ko siya. Actor to. Nakalimutan ko kung sino, pero galing din siya sa serye. So, guys, hindi nyo masasabi na basta-basta basura yung ano natin. Si Sid Lucero. Oh, yes. Ayun, nominated siya sa Emmys. Ano ba yun? Yung kila Karil? Ayun, dahil may isang ikaw, yung kila Christine, dahil may Jericho. Isang ikaw. Yung text votes yung iba ba yan? Hindi, iba yun. Yung text votes ang MD, iba pa yun. Sana'y wala ng wakas pa yun eh. Di ba? Sana'y wala ng wakas. Kasi parang pareho ng ng cast. Oo. Halos pareho kasi Christine ng cast, and Jericho din. Yun. Yun. Text votes yung Grabe. Kung sino makakaisip noon, di ba? Oo, di ba? My gosh. Grabe kaya ang creativity dito. So, yun lang. Sana let's think before we click. Wow, charot. Yung pa rin. And always. That's true. My gosh. At mahalin natin ang sariling atin. Lagi niyong tatandaan niya na yan ang ino-offer dito. Mahalin niyo na atin na yan eh. Yung mga Koreans din naman na yan, mga moms, kung hindi nila sinusuportahan yan, hindi rin magpa-fly ang mga K-drama na yan. Pero grabe yung support nila dyan. So, siguro baka mag-fly tayo kung tayo mismo mga Pilipino proud sa gawa ng mga kapwa nating Pilipino. Mga artist yan, mga moms, respetuhin natin sila. Sobrang hirap ng ginagawa nila. Correct. 'Di ba? Tsaka ako, kung feeling nyo ikinatalino nyo na mas nanonood kayo ng mga ibang ako mas naniniwala akong well-versed ang tao kung kaya niyang panoorin ng lahat. Charot. Yes. Hindi naman exactly kasi ako nga, bihira naman din ako manood ng K-drama. Hindi ko naman sinasabing bihasa ako at Pero naman ako, open ako. At kung hindi ko talaga type, hindi ko talaga type, sorry. Pero hindi para laitin kasi nga, yes. Hindi ako ang market. Yun lang yun. Isipin mo, nagko-crossover na yung mga Espanyol. 'Di ba? Yung Money Heist, 'di ba mga ganyan? Dahil yan sa suporta ng nila, ng mga tao nila. Kung tayo ganun din, malayo mararating ng Pilipinas. Yes. Diba? Yun. At dahil dyan, Ate Ishi, invite mo naman sila. Follow Beloved by Ishi on Instagram, Facebook, and Shopee. Ayan, nagla-live po ako almost every night. Kung basta meron akong gana. Pag ganado ako, nagla-live ako. Pero sa mga panahon na ako'y nalulugmok, nanonood lang ako ng teleserye. Uy, totoo yan Sobrang nakaka-refresh siya. Alam mo yon, na parang may iba kang pinapanood na buhay na mas miserable pa pala kaysa sa'yo. Yung ganon. Diba, kapag malungkot ka, manood ka lang ng teleserye, nakakagaan siya ng pakiramdam, in fairness. So, ayun, Beloved by Ishi, mga moms kasi yung tawag ko sa live. Ang binibenta ko, mga pre-loved luxury bags. Ayan, kung mahilig kayo doon, visit Beloved by Ishi. Follow nyo na rin ako. Tapos mag-mine kayo. Ayan. Para naman, bibigay ko sa inyo yung mga dream bag nyo in a lower cost, ganyan. Mas mababang presyo, ganon. Okay. Kasi nyo ako na nakinig po ako sa podcast ni Jim P, ganon. Bigyan kita discount. Ay, bongga! I-reach nyo tong dulo para magkaroon kayo ng discount. Yun. Ako naman, ano bang masasabi ko? I-follow nyo ang yes, because this is our pilot. So, para kung meron kayong suggestions, comments, or gusto nyo pang i-improve, kung gusto sabihin nyo, kung gusto nyo iklian namin. Pero we are proud madaldal people, so I'm not really sure. Charot. But if you want to hear something from us, just follow at The Rewind Podcast on Instagram. So, most probably may laman na yan by the time na narinig nyo to. And pwede na kayong mag-suggest. So, go lang. Mag-comment na kayo kung anong gusto nyo marinig. And, basta anything throwback ito, And, i-follow nyo na rin ako sa Instagram at sa Twitter at Jim Philosophies. Wala lang, para makita nyo kung anong life ko. Yes, follow him. Grabe, sobrang yan. Sobrang malaman yan, mga moms. Taray.
In fairness, sobrang Jems, sobrang nakaka-proud ka. Congratulations. Salamat Ate Ishi at din. Nakaka-happy din naman. ako na super happy ako na ikaw ang buena mano at ang topic natin na to. Kasi maraming salamat. This is one topic that we really love. Kaya ikaw na agad yung naisip ko eh. Kasi feeling ko ito yung pinakamahaba nating usapan. Oo naman, Day. Una sa lahat, first time din naman nating nag-Zoom. Oo. Ito lang yung medyo teleserye-centric yung usapan. Pero kung alam nyo lang kung ano yung mga topics namin. Oo. Pero grabe, mas matagal pa rin yung usap natin kapag sa chat. Minsan 8 hours straight. Oo. Tapos mga hindi tayo makatulog, ganyan. Diba? Tapos may continuation bukas. Kaya maraming salamat, Ate Ishi. At thank you rin sa pakikinig sa amin, sa ating pilot. And sana may napulot kayo. And for sure, may mga mapupulot pa kayo, of course. Because, it's always fun to rewind to the past with a sip of wine. So, kung naubusin na ang mga wine ninyo, mga bote nyo dyan, sabay-sabay na tayo matulog at magpahinga. Because this has been Rewind, a throwback podcast. Good night, everyone. And magkita-kita tayo, magkinigan tayo ulit sa ating next episode next Saturday. Bye and have a great night. Bye. Good night.